if you want to experience success in your life, gusto mong makaalis dito sa sitwasyon ng crisis, papunta to where Christ is, mga kapatid. Sabi dito, verse 44, she came up behind him and touched the edge of his cloak. And immediately her bleeding stopped. Then Jesus said, "Who touched me?" Sabi ni Jesus Christ. Okay? Please hold on. Pakisabi po ng malakas, hold on. Hold on. Okay? Now, this woman or the woman has what is called zob in Hebrew, a chronic discharge. Menstruation is not a chronic disease unless it lasts longer than a normal time of 7 days. Kaya nga po hindi normal yun sa kanya, kaya nga karamdaman na po yun sa kanya. Mga kapatid. So the woman has bleeding for 4,380 days. Dinudugo po siya. So physically drained po talaga siya. Physically weak na po siya. Mga kapatid, imagine ganun katagal, ganun kahaba ang paghihirap niya po. Mga kapatid, grabe po itong babae na ito. Pero grabe din po yung pananampalataya niya. Mga kapatid, malinaw sa kanya mga kapatid, na kailangan niyang magpatuloy at kailangan niyang kumapit sa Panginoon. Hindi ko po alam kung gaano po kahirap ang nararanasan niyo po ngayon. Pero wag mong payagan na yung hirap na nararanasan mo ay magpabitaw sa iyo sa Panginoon. Mga kapatid, kung bibitaw pa po tayo kay Lord, mga kapatid, saan na po tayo pupulutin ito? Kung malinaw po sa atin, mga kapatid, na walang imposible kay Lord, bakit ka bibitaw kay Lord? Amen? Tama po ba? Tama po ba? Naniniwala po ba tayong lahat dito na walang imposible sa ating Diyos? Amen? Walang imposible sa ating Panginoon. Lahat po kaya niyang gawan ng solusyon, gawan ng paraan. He can make a way when there seems to be no way. Therefore, hold on. Pit ka sa Panginoon. Yung wala na nga tayong pera, nangihina na nga tayo, bibitaw pa tayo kay Lord. Kapatid, hold on. Di ba? Nasabihan ka na nga ng ganito, malala yung karamdaman mo, tapos bibitaw ka pa kay Lord. Kapatid, no, hold on. Lalo kang kumapit sa Panginoon. Sa panahon na wala nang nakakatulong sa'yo, kapatid, lalo kang kumapit sa Panginoon. Hold on.